Isang labandera ang aking ina na si Nanay Merlinda. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap niya, mag-isa niya akong pinalaki, pinagtapos sa pag-aaral, at sa bawat diploma alam kong siya ang tunay na nagtapos. Jerome, anak, kumain ka na. Mainit ba ang sinigang? Ang tawag niya mula sa kusina. Opo, Nay, pababa na po. Tugon ko, iniwan ang mga blueprints sa aking lamesa. Ang amoy ng sinigang na may sampalok ay bumabalot sa aming maliit na bahay. Isang amoy na nagpapaalala sa akin ng lahat ng sakripisyo niya. Matapos ang maraming taon ng pagsisikap, nakamit ko ang tagumpay. Isang magandang trabaho sa isang prestihiyosong kumpanya. Doon ko nakilala si Katrina. Siya ang tipo ng babae na kumikinang. Ang kanyang ganda ay parang isang bituin na biglang bumababa sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kakaibang kislap at ang kanyang tawa ay parang musika. Mabilis kaming nagkalapit. Ang bawat sulyap niya ay parang pangako ng isang kinabukasan na puno ng saya. Jerome, ang iyong ina? Tanong niya isang gabi habang naghahapunan kami sa isang mamahaling restaurant. Ang kanyang tinig ay malambing at puno ng pag-usisa. Si inay? Siya ang buhay ko, Katrina. Siya ang lahat sa akin. Sagot ko, ramdam ang init sa dibdib. Gusto ko itang ipakilala sa kanya. Sigurado akong magkakasundo kayong dalawa. Tumango siya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sana nga ay magkasundo kami. Gusto ko ring makilala ang babaeng nagpalaki sa'yo. Hindi nagtagal ipinakilala ko si Katrina kay inay. Sa unang tingin, parang nagustuhan ni inay si Katrina. Ang mga ngiti ay nagpalitan at ang usapan ay dumaloy ng maayos. Ang bahay na ito na dating puno lamang ng aming dalawang anino ay tila nabuhayan ng bagong kulay sa presensya ni Katrina. Inay, plano po naming tumira na lang muna dito. Sabi ko isang hapon, matapos ang isang linggo ng pagbisita ni Katrina. Sa tingin ko naman po ay kasya naman po tayo dito sa bahay at mas makakatipid pa po kami. Nagulat si inay ngunit agad din ngumiti. Aba, oo naman anak. Mas gusto kong malapit kayo sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Hindi ko alam kung bakit tila may batid ng kalungkutan doon. At doon nagsimula ang aming bagong kabanata. Si Katrina na dati abala sa kanyang sariling trabaho ay nagpa siya na huminto. Bakit pa ako magtatrabaho, Jerome? Malaki naman ang kinikita mo. Mas gugustuhin kong maging may bahay na lang. Alagaan ka at ang bahay. Paliwanag niya habang nakasandal sa aking braso. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa aking pandinig, isang patunay ng kanyang pagmamahal at pagtitiwala sa akin. Ang bahay ay naging saksi sa aming pagmamahalan. O, ganoon ang akala ko. Unti-unti, napansin ko ang pagbabago na dinamika ng aming tahanan. Si inay na dati nagpapahinga na sa hapon ay tila laging abala. Ngunit hindi ko ganong pinansin. Abala sa aking trabaho sa pagbuo ng aming kinabukasan. Ang bawat umaga ay nagiging isang ritual. Naghahanda si inay ng almusal, naglilinis ng bahay at naglalaba. Akala ko'y nakasanayan na niya yun o marahil ay gusto lang niyang tumulong. Isang hapon habang abala ako sa aking laptop, narinig ko ang tinig ni Katrina, matalim at hindi pamilyar. Aling Merlinda, hindi pa ba tapos ang paglalaba mo? Ang bagal mo naman. May kape ka pa ba dyan? Initin mo nga. Napakunot ang noo ko. Ngunit nang bumaba ako, nakita ko si inay na naghahanda ng kape at si Katrina ay nakaupo sa sofa, nagbabasa ng magazine. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa mesa. Inay, okay lang po ba kayo? Tanong ko, ngunit ngumiti lang siya. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo naman anak, tumutulong lang ako kay Katrina. Sagot niya, ang boses niya ay malumanay. Hindi ko na naisip pa, naniwala ako sa kanyang mga salita. Ang aking ina ay likas na mabait at mapagbigay. Marahil ay masaya siyang tumutulong sa amin. Ang aking pagiging abala sa trabaho, ang aking pagmamahal kay Katrina ay bumulag sa akin sa katotohanan.
Lumipas ang mga buwan, ang araw-araw na pag-uutos ni Katrina ay naging normal na bahagi ng aming tahanan. Aling Merlinda, hugasan mo nga itong mga plato. Ang dami nang nakatambak oh. Aling Merlinda, labhan mo nga ulit itong damit ko. Hindi ko gustong amoy. Aling Merlinda naman, linisin mo nga kwarto namin. Ang dami ng alikabok. Ang kanyang tinig ay laging naroon, isang patuloy na tunog sa likod ng aking isip. Ang aking ina na dati laging may ngiti sa labi ay unti-unting nawalan ng ningning. Ang kanyang mga balikat ay tila laging nakayuko. Ang kanyang mga mata ay malayo. Ngunit sa tuwing tatanungin ko siya, laging iisa ang kanyang sagot. Okay lang ako anak. Masaya ako na nakakatulong ako. Hindi ko alam kung bakit ngunit may bahagi sa akin ang naniniwala sa kanyang mga salita. Ayaw kong makita ang katotohanan. Ayaw kong masaktan. Hanggang sa isang araw umuwi ako ng mas maaga mula sa aking trabaho. May dala akong sorpresa para kay Katrina at inay. Ang bahay ay tahimik, masyadong tahimik. Narinig ko ang isang matalim na tinig mula sa kusina. Aling Merlinda, gaano ba kahirap intindihin na ayaw ko ng masyadong matamis na kape? Ang tanda-tanda mo na. Simpleng utos hindi mo pa magawa ng tama. Utusan ka na nga lang. Ang dami mo pang reklamo. Nagulat ako. Ang boses na yon ay puno ng galit at paghamak ay kay Katrina. Agad akong lumapit sa kusina, ang puso ko ay kumakabog. Nakita ko si Katrina nakatayo sa harapan ni inay. Ang kanyang mga kamay ay nasa baywang. Si inay naman ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Katrina, ano ang nangyayari dito? Ang boses ko ay halos pabulong ngunit hindi sapat para marinig niya. Nagulat si Katrina. Ang kanyang mukha ay namutla. Jerome, ang aga mo yata. Pilit siyang umiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Tiningnan ko si inay, ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ng sakit. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Ngunit ang bakas ng luha ay kitang-kita. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Ang lahat ng mga senyales, ang lahat ng pagbabago ay biglang luminaw. Ang aking ina, ang babaeng nagbuwis ng lahat para sa akin, ay ginagawang utusan ng aking asawa. Kape? Ito ba ang dahilan, Katrina? Ito ba ang dahilan kung bakit mo sinisigawan ng aking ina? Ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa kusina. Jerome, hindi ganyan ang iniisip mo. Nagpapaliwanag lang ako kay Aling Melinda kung paano gawin ang kape na gusto ko. Pilit niyang depensa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagpapaliwanag? O inuutusan mo siya? O ginagawa mo siyang utusan? Ang bawat salita ay parang suntok na lumalabas sa aking bibig. Ilang beses mo na bang ginawa to, Katrina? Ilang beses mo na bang sinaktan ng aking ina? Anak, wala yan. Okay lang naman ako oh. Pilit akong pinapakalma ni inay. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Inay, huwag po kayong magsinungaling sa akin. Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng sakit. Tiningnan ko si Katrina, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkabigla. Ngunit may bahid din ng paghamak. Ano naman, kung inuutusan ko siya, hindi ba't dapat lang natulungan niya tayo? Wala naman siyang ginagawa sa bahay kundi kumain at matulog. Sumabog si Katrina. Ang kanyang tunay na kulay ay lumabas. Isa lang siyang labandera, Jerome. Hindi siya nabibilang sa ating mundo. Ang kanyang mga salita ay parang libo-libong karayom na tumusok sa aking puso. Ang aking ina, ang aking buhay, ay hinamak niya ng ganoon. Ang galit ay biglang bumalot sa akin. Hindi ko na makilala ang babaeng pinakasalan ko. Umalis ka, Katrina. Sabi ko, ang aking tinig ay malamig. Ano? Umalis ka sa bahay na to, ngayon din. Jerome, anong sinasabi mo? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Umalis ka. Hindi ka nabibilang dito. Hindi ka nabibilang sa buhay ko. Ang bawat salita ay may bigat at may sakit. Wala kang kwenta, Jerome. Ang ina mo, wala rin kwenta. Pareho kayong wala silbi. Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Kinuha niya ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng bahay. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi.
Naiwan kami ni inay at tahimik. Lumapit ako sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. Patawarin niyo po ako, Nay. Patawarin niyo po ako. Anak, wala kang kasalanan. Ang mahalaga magkasama tayo. Bulong niya. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa aking balikat. Ang paghihiwalay namin ni Katrina ay naging usap-usapan. Ang sakit ay nanatili sa aking puso. Ngunit ang pagmamahal ko sa aking ina ay mas matibay. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Ang bahay ay muling naging tahimik, ngunit may kapayapaan na bumalik. Isang araw sa isang charity event na dinaluhan ko, nakilala ko naman ang babaeng si Shaina. Hindi siya kasing glamorosa ni Katrina, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kabaitan. Lumaki siya sa hirap, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang kanyang tawa ay nakakahawa at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kapayapaan. Jerome, ang nanay mo? Tanong niya isang hapon habang nag-uusap kami sa isang coffee shop. Si inay? Siya ang inspirasyon ko. Gusto kitang ipakilala sa kanya. Sagot ko, isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Nang ipakilala ko si Shaina kay inay, may kakaibang pakiramdam. Hindi tulad ng kay Katrina, may init sa pagitan nilang dalawa. Si Shaina ay agad na lumapit kay inay, yumakap at ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Napakabait niyo po, Tita Merlinda. Maraming salamat po sa pagpapalaki ng isang mabuting tao katulad ni Jerome. Sabi ni Shaina, ang kanyang boses ay malumanay. Agad silang nagkasundo, ang bahay ay muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, puno ng tunay na pagmamahal at paggalang. Hindi tulad kay Katrina, si Shaina ay hindi nag-uutos. Sa halip, tumutulong siya. Tita Merlinda, ako na po ang maghuhugas ng mga pinggan. Magpahinga na lang po kayo. Sabi ni Shaina isang gabi habang naglilinis si inay ng kusina. Nako, iha, wag na. Kaya ko pa naman oh, sagot ni inay. Hindi po, trabaho ko na po yan ngayon. Kayong dalawa po ni Jerome ang mag-usap dyan. Ngumiti si Shaina at kinuha ang mga plato. Ang mga hapon ay naging puno ng kwentuhan. Si inay at Shaina ay parang mag-ina. Nagbabahagi sila ng mga kwento, ng mga tawa at ng mga payo. Sa bawat pagtawa ni inay, nakita ko ang pagbabalik ng kanyang ningning. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko at ang kanyang mga mata ay muling kumikislap. Anak, napakabuti ni Shaina. Para siyang anghel na pinadala sa atin. Sabi ni inay isang gabi habang naghahapunan kami. Ngumiti ako. Opo inay, alam ko po. Ang pagmamahal ko kay Shaina ay lumalim sa bawat araw. Hindi lang dahil sa kanyang kabaitan sa akin, kundi dahil sa pagmamahal niya sa aking ina. Siya ang babaeng pinangarap ko. Ang babaeng magbibigay ng kapayapaan sa aming tahanan. Nagpakasal kami ni Shaina. Ang kasal ay simple ngunit puno ng pagmamahalan. Si inay, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at kaligayahan. Isang taon matapos kaming ikasal, biniyayaan kami ng isang anak, isang malusog na batang lalaki. Pinangalanan namin siyang Miguel. Ang bahay ay naging puno ng tawanan ng bata, ng pag-awit ni Shaina, ng mga lalabay, at ng mga kwento ni inay. Ang aming buhay ay naging isang perpektong larawan ng kaligayahan. Samantalang si Katrina, matapos ang aming paghihiwalay, ay nakahanap din ng bagong karelasyon. Isang mayamang negosyante. Sa simula, akala niya ay nakuha niya na ang lahat. Ngunit ang kanyang bagong kasama ay hindi tulad ko. Siya ay marahas at mabilis na nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Isang araw habang naglalakad si Katrina sa mall, nakita niya ako. Hawak ko ang kamay ni Shaina at sa kabilang kamay ko ay buhat ko ang aming anak si Miguel. Ang aming pamilya ay naglalakad at puno ng tawanan at pagmamahalan. Nakita niya ang ngiti sa aking labi, ang kapayapaan sa aking mga mata. Nakita niya ang pagmamahal sa pagitan namin ni Shaina, ang pagmamahal na hindi niya kailanman naibigay. Ang kanyang puso ay nanikip, naalala niya ang kanyang mga salita sa akin, ang kanyang paghamak sa aking ina. Naalala niya ang kanyang pagiging tamad, ang kanyang pagiging mapang-api.
Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang paghihirap sa kanyang bagong karelasyon ay biglang luminaw. Nagsisisi siya. Nagsisisi siya sa kanyang mga ginawa. Ang kanyang bagong kinasama ay hindi lang marahas kundi pinansyal din siyang sinasamantala. Ang kanyang buhay ay naging isang bangungot. Ang bawat araw ay puno ng takot at kalungkutan. Dito niya nalaman ang halaga ng paggalang ng kabaitan. Dito niya nalaman kung gaano siya kaswerte sa akin, sa aking ina. Nakipaghiwalay siya sa kanyang bagong kinakasama, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pamilya ay nawasak, ang kanyang reputasyon ay nasira. Wala na siyang babalikan. Nakita niya akong muli kasama si Shaina at Miguel sa isang parke. Naglalaro kami, puno ng saya. Ang kanyang puso ay kumirot. Sana siya ang nasa lugar ni Shaina. Sana ay hindi siya naging masama sa aking ina. Sana ay pinahalagahan niya ang pagmamahal na ibinigay ko. Ngunit ang buhay ay puno ng mga aral, at ang aral na natutunan ni Katrina ay masakit, ngunit totoo. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa pera o ganda, kundi sa kabaitan ng puso, sa paggalang at sa pagmamahal. At sa huli ang lahat ay ginawa niya ay bumalik sa kanya. Isang mapait na paalaala ng kanyang mga maling desisyon. Ang aming pamilya, puno ng pagmamahal, ay patuloy na lumalago. Isang patunay na ang kabaitan ay laging nagtatagumpay. Ikaw, ano ang natutunan mo sa kwento ng isang pamilya ni Jerome, ni Aling Merlinda, at ni Katrina? Baki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang nagtatapos ang aking istorya. Muli ay maraming salamat sa inyong lahat at God bless us all.